Dalawang pangalan lumilitaw na pagpipilian bilang new DepEd Secretary. Dalawang partikular na pangalan ang nasa isip ng kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Magandang araw po mga kaguro. Dalawang pangalan lumilitaw na pagpipilian bilang new DepEd Secretary. Dalawang partikular na pangalan ang nasa isip ng kaibigan ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives na si Albay 2nd District Representative Joey Salceda, kung sino ang dapat na susunod na kalihim ng Department of Education, DepEd. Kinilala ni Representative Salceda sa isang pahayag Biyernes, June 21, ang dalawa na sina Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera at Synergia Foundation Head Milwida Nene Guevara. Dalawang pangalan ang nasa isip ko para sa kalihim, Popoy de Vera at Nene Guevara. Iilan lang ang nagkaroon ng epekto sa sektor ng edukasyon na kasing laki ng epekto ng 2 taong ito sa sektor, aniya. Noong Miyerkules, June 19, personal na nagsumite ng kanyang pagbibitiw bilang DepEd Chief sa Malacanang si Vice Presidente Duterte. Naglingkod siya sa timeline ng ahensya sa loob ng 2 taon. Ipinagkatwiran ni Representative Salceda ang kanyang rekomendasyon para kina de Vera at Guevara para sa posisyong na bakante ng Lady Official. It will be wise of PBBM, President Marcos, to choose from these two. Sila ang pinakamalakas na kamay sa edukasyon, sabi niya. Sinabi ni Representative Salceda na ang pagtulak ni de Vera para sa pagpopondo para sa mga kolehiyong pangkomunidad, sa ilalim ng programang Universal Access to Quality Tertiary Education, UAQTE, ay nakatulong sa mga mahihirap at hindi naseserbisyuhan na mga komunidad na makabuo ng mas maraming nagtapos sa kolehiyo kaysa dati. Ang UAQTE o ang Free College Tuition Law ay pangunahing inakda ng Bicol Congressman. Nabago nito ang tanawin para sa pangunahing edukasyon dahil karamihan sa mga kolehiyo sa komunidad ay gumagawa ng mga guro. Pinahusay din ni Chair Popoy ang ugnayan sa pagitan ng DepEd at CHED sa pag-aalok ng mga pangunahing programa sa edukasyon, aniya. Nagtulungan din kami sa pagpapanatiling buhay ng mga pribadong paaralan sa panahon ng pandemya. Aabot sa 140,000 basic education na estudyante sa mga pribadong kolehiyo para sa mga komunidad na mababa ang kita, ay mapaalis sana sa sistema nang wala ang ating mga patakaran sa pagbabawas ng buwis at ang mga subsidy na itinulak natin, dagdag niya. Samantala, pinuri ni Representative Salceda si Guevara bilang isa na responsable sa pag-highlight ng mga depekto sa istruktura ng sistema ng edukasyon at kung ano ang kailangang gawin. Walang sino man ang nauna at mas pare-pareho tungkol sa mga matagal ng issue na nakakaapekto sa pangunahing edukasyon. It's Nene Guevara, he noted. Ang Synergia Foundation din ang naging pinakamaingay tungkol sa pagpupulong ng EDCOM 2. Bago naging problema ang resulta ng ating PISA, itinuturo na ni Nene Guevara ang mga isyong pinagbabatayan ng basic education, the chairman of the Committee on Ways and Means further said. Sa anumang batayan, sinabi ni Representative Salceda na ang DepEd post ay napaka-importante para iwan ang bakante ng matagal. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.